Bless me, Father, for I have sinned. Kailan ang huling kumpisal? Grade 6. Early 90s, Father. Okay. Sige. Sorry, Father. Ano ba yung next step na Sins niyo po. Confess your sins. Start with mortal, then venial. Sorry po again, Father. What counts as mortal and what counts as venial sins? Sige po. Just confess your sins. I'll tell you which is which. I've been cheating on my husband with a man half my age. Hawak ko ang iyong kamay habang tayo'y humahapang patabong pundo ng ligaya ating pinagmamasdan. Nagkakura presente saudade mas algumas coisas terminam ser hoje mais. Ba't ba kasi hindi nag-alarm yung phone mo, Kim? Nag-alarm naman! Pero, napatay ko yata. Tapos ang kulit. Sabi ko naman sa inyo, hina-hina lang sa wine. Ako ba iiwan tayo ng toolbox yan eh? Si May! Naliligo pa ba? May! Oh, wala naman dito. Oh, May! Bakit hindi ka pa nakabihis? Sakit pa yung katawan ko. Inom ka na ba ng gamot? Mamaya pa yung magta-take effect eh. Ano ka pa na yan? Sayang naman yung ticket mo. Di ba gusto mo makita yung Pena Palace? Maraming lakaran doon. Sige na, mauna na kayo. Baka malate pa kayo sa tour bus. Hi dear. Kumusta ang Madrid? Daddy, nasa Lisbon ako. Oo nga pala. Sa dami ng trips mo, hindi na ako makakkeep up. Basahin mo kasi ang mga text ko sa'yo para makakip up ka. Eh alam mo namang hindi ako bagadget na tao. Masaya ba yan? Mas masaya kung nandito ka. Someday dear, we'll find time. Okay. Soon. We'll see. Noche esta ba? Portuguese?
No. I'm sorry. I saw you from over there, and I thought you were going to pass out. You were checking me out. What? No. I mean, well, not on purpose. I accidentally... So if I didn't look like I was about to pass out, you'd just ignore me and gaze at something else. I'm okay, though. Thank you. It's Jericho, by the way. Can I help you, Jericho? I just wanted to ask, pinili ka ba? Paano mo nasabi? Wala lang. Sometimes you just know. Well, di naman sa physical, don't get me wrong, but minsan kasi yung mga Pinoy, they give off a certain non-verbal gesture that give away na Pinoy sila. Oh, sorry, and yung English mo rin. Sorry. Ba't parang kinakabahan ka? Ayoko kasi nakakaabahan ng ibang tao. Hoy, Totoy. Relax. Relax ka lang. I'm sorry to ask, but ano pa lang ginagawa mo dito sa Portugal? Sure. Ikaw. Dad ko yung Philippine ambassador dito. Really? Yeah, we've been here for almost more than a year now. Kaya, if may gusto kong puntahan na tourist spot or destination, I'm your guide. Magkano yung fee? Wala. Thanks for the offer. I'm okay. Sige, enjoy na lang po kayo, ate. Wow. Ate talaga. Well, I didn't get your name. It's me. Enjoy Portugal. Bye-bye po. Oh. Oh, andito ako sa Torrey Beach. Nainip ako dun sa bahay eh. O basta magkita tayo mamaya for dinner. I wanna see your picture. Okay. Bye. Looking for something? Tinitignan ko lang kung may naiwan ako. Hindi ka talaga interesado. It's a free guided tour. Wala ka bang gagawing masama sa akin? At bakit ka naman gugustuhin makulong dito? Well, you do have diplomatic immunity. Well, you have point. But still, si Dad pa rin ang nag-represent ng Philippines. So, by extension, okay. Of course, I wouldn't want to give the motherland a bad name. Bakit mo ba ako gustong ito? Pinoy ko. Kala ko dahil type mo ako. Eh, parang tita na kaya kita. Fuck you! Look, I just want to show you how beautiful this one is. I promise. I'll get you back home, safe and sound,
How about that? I have to be back by him. Oh, di tara na. Let's go. This one is one of the oldest cities dito sa mundo. Sa tingin ko parang mas matanda pa yata siya sa Rome, London, tsaka sa Paris. As in, older by centuries, ah. Nabasa ko nga sa Wikipedia. Yun. Ano yun? Arco de Rua Augusta. Ginawa siya to commemorate the city's reconstruction pagkatapos siya sinira ng Great Lisbon earthquake. Oh, bakit na naman? Kagagaling din namin dito kahapon eh. Akala ko naman kasi may papakita kang bago sa akin. Okay, fine. Carmel Convent. Kahapon. Santa Justalit. Kahapon din. Oh, sige, ito. Museum of Art, Architecture, and Technology. The day before yesterday. Talaga? Ganda, no? Totoo lang, mas trip ko dito kaysa sa Amerika. Sa Amerika ka lumaki? Doon ambassador si Daddy bago Portugal. Actually, may iwan dapat ako sa Washington para tapusin ang degree ko. Kaso lang, na-expel ako eh. Bakit? Hindi kasi ako pumapasok. Hindi ko masakin ng AD Political Economy. Anyway, hindi ba kayo nakakapunta ng friends mo dito sa Russell Square? Pumunta, pero di kami tumama. Alam mo naman yung friends ko, mahilig sa mall, palasyo. Ikaw, hindi ba mahilig sa mga palasyo? Well, namig ako. Pero hindi ko alam, well, para sa akin, kung wala din naman siya kasi mga turista, parang hindi naman siya doon nakasaya. Ayoko naman. Ewan ko, basta ganun pa rin ako. I think I know where to take you. Ang tawag nila dito is Rua Nova do Carvalho. But now they call it Pink Street. Usually kasi yung mga paid tours dito sa Lisbon, tataling ka sa mga museum, sa mga castles, ganyan. But if you really want to see, or rather experience life, this is the best place to be. So bakit nga pink yung daan? Okay. This used to be a red light district. I think back in 2011, the government decided na i-rehabilitate yung place. Kaya tinanggal yung mga CD establishments like brothels, mga ganyan. And kinulayan ng pink yung daan. And look at it now. Proof that there is salvation, even for the sinful. Ano, pagod ka na? Ano ka, senior citizen? Hoy, Totoy, syempre 15 ka pa lang. Malakas ka pa. Ano mo, grabe ka. Talagang 15 lang tingin mo sa akin. Ewan ko sa'yo. Di na. Alam mo, kanina mo pa ako inaasar dahil sa edad ko. Ngayon ikaw yung aasarin, hindi mo ma-fade. You're so weird. Ikaw lang yata yung kilala kong na-offend kapag napagkakamalang mas bata. Kasi pag tingin nila sa'yo bata ka, tingin nila hindi mo kaya mag-take control. Eh, bata ka naman talaga eh. Excuse me, 19 na ako. At mag-20 na ako in 7 months. 19 ka pala. Marami pang kayang gawin ng isang 19-year-old. Tulad ng ano, mag-mobile legend. Yun lang? Tara tayo sa place mo. Ipapakita ko sa'yo kung ano pang kayang gawin. I'm serious. Magkano? I'm not a rent boy. Ang ibabayad mo sa akin. Wait. Are you a... Oh my gosh, it's a joke. Ang slow mo. Sorry, hindi tayo pwede ito. Nandun yung transfer. Well then,
You guys can take turns on me. I can go all night. Or we could just check it. Somewhere where can you learn? Céntimo 20 euros. Un momento, por favor. I'm sorry. Nag-promise ako na iuwi ka sa inyo before mag-dinner time. Panic na siguro yung mga friends ko, si Kim at Rian. Wait lang. Message ko lang sila. So what's your excuse? Eh di, sasabihin ko, I met with my friends from elementary. Ganun ka-gullible yung friends mo? Ba't di mo na lang ako ipakilala as some random Pinoy that you met? And that we were together the whole night. Yeah, right. Ang sexy mo. Alam ko. Eh ako. Pwede na. Ba't ang sensitive mo? Ganun mo talaga kahirap mag-reciprocate ng compliment from you? Look, I just had sex with a stranger in a foreign land at the expense of dinner with my friends. Take a hint. You know, you're just like Febby. Ang hilig nung ganunin yung ulo ko. You guys think it's cute, but it's not. I hate it. Febby? My girlfriend. Girlfriend. Bakit? So you're cheating? Well, technically, we haven't seen each other for more than a year. Yeah, but that doesn't mean that you can just... Never mind. Look, I'm sorry. Dapat pinaalam ko muna sa'yo na girlfriend ako bago nangyari lahat ng to. It's okay. Di lang naman ikaw yung in a relationship. So, we're both cheaters? Mukhang. May, walang makakaalam na to. Please. Nagsisisi ka. Hindi. Well, it sounds like you are. Hindi nga. It's just that ayoko ng gulo. Ayoko may nasasaktan. Relax. I mean, this is just a one-time thing, diba? We're gonna pay for this. Kyle. Come on. Pasalubong ko na lang yung mga yan, kina Kim at Rian. Pero
Sige na nga, isa lang. Kaya pala sexy ka eh. Alam mo, napakaganda ng view dito kapag gabi. Especially kapag naka-on na lahat ng mga house tsaka street lights. Tutulala ka na lang. So, ano sinasabi mo? Mag-antay tayo dito hanggang gabi? Well, obviously, having me as company is not enough para makonvince kita magstay dito. So all I'm saying is, napakaganda ng view dito kapag gabi. Nakakainis. No, but really, I can't. Magagalit na sa akin yung mga kaibigan ko. So, thank you for everything. Or, ano ba yun? Obrigada. So are we still seeing each other after this? Patapos na kasi yung duty ng dad ko dito. And that means, I'll be going back to the Philippines soon. Look. We are going to forget each other after a few days. And we'll be strangers again in no time. Forget each other. Makaulyanin. Look, I really have to go. Tara na. You can go ahead. Hintayin ko magabi. Dito lang ako. Alam mo, mamaya pa yun. Saka ilang beses mo na rin naman nakita yan. Minsan may mga bagay na masyadong maganda. Para minsan mo lang maranasan. I have to go. Bye. Alam mo, bakit hindi mo na lang kasi imbitahin ng girlfriend mo dito sa Lisbon? Para hindi ka nabobore. She's busy with school. Eh, ikaw, bakit hindi mo kaya i-invite yung boyfriend mo dito? Para hindi lang kung sino-sino yung inaano mo. Ano? Wala. Ciao. Tingnan ang pictures kahapon. Wait. Ano? Oh! Kain na! Okay lang. Ano bang ginawa niya ng elementary classmate mo at ngayon pa lang nakauwi? Napasarap yung kwentuhan namin. Kaya doon na ako natulog sa guest room nila. Tapos siya nga pala yung pinapasok. Ay, nako, ang ganda-ganda ng architecture. Itong si Kim, hindi type. Sabi pa naman, parang resort lang daw sa Bulacan. Totoo naman! Pero gusto ko yung loob. Gusto ko din yung rooftop. Ang tagal-tagal namin ni Kim doon. Picture kami ng picture yung mga turista, pero titingin na kami doon. Paano kahit anong... That's the first time I ever cheated on my husband, Father. Ilang taon na po ulit yung lalaki? 19. Wow. Anyway, doesn't matter. What you are doing is adultery. At ano pong sabi sa Exodus chapter 20 verse 14? Thou shall not commit adultery. Mortal sin po yung ginawa ninyo. Father, bakit po kayo nagpo sa akin? 26 pa lang po ako. Sa totoo lang po, unang beses ko lang po duminig ng confession. Kayo po yung buwan na mano ko. Anyway, always remember lang po that God loves you, sin and all. And I'm sure kaya po kayo nagpasyang mag-confess ay dahil nagsisisi kayo sa ginawa ninyo. At wala na kayong balak pagtaksilan ng asawa ninyo. Okay ka lang, Iya. Tita? Ate? Nagkita po kami ulit. Sadya? Hindi. That's the thing, Father. Kapag may rare coincidence ka nang naranasan, parang feeling mo may higher cosmic forces na gumagabay or nagmamanipulate sa buhay mo. Ang Panginoon... Sinasadya kang itulak sa isang sitwasyon na iniwasan mo na dati. Ang goal ko lang naman dito, Charlene,
para mabigyan siya ng sense of responsibility. Kinuho, napakainit naman din sa Pilipinas. Naku, nahiyang na yata ang balat niya sa Lisbon, Kong Luffy. Pero paano kung pasaway ang anak mo? Hindi ko siya masisisante because technically he doesn't work here. Wala siyang credits na hinahabol sa school. Hindi, pagalitan mo kung kailangan mong pagalitan. I-report mo sa akin kung pasaway. Sa totoo lang, hindi na namin alam ni Judy ang gagawin sa batang niya. He seems dispassionate. Hoy! Mga bata! Alis ka dyan! Jack! Jack! Halika dito! Jack! Halika, magmano ka sa ninang mo. Naku, wag na. Nakakatanda. Check. Sino po ninang? Hanggang dito ka lang noon eh. Ang kapusod ko lang. Oo nga, sana sumabay sa paglagay ang pagiging responsable. Jack. Ready ka na ba sa first day mo? Sherlyn, mauna ka na sa loob. Kakausapin ko lang. Mag-uusap na kami. Sunod kami, ha? Sige po. Umalis ka na dito, ha? Tartak mo, ha? Ay! Hindi ka nagtino sa Tokyo. Hindi ka nagtino sa Washington. Hindi ka nagtino sa Lisbon. Umalis ka dito kung hindi. Ano? Yes, sir. Warren, bro. Head Tourism Operations Assistant. Mga kasama ko, si Dorian, Nat, Liz. Of course. Okay, turuan niya si Jack, ha? Yes, ma'am. Jericho na lang po if pwede. Pwede. Okay, have fun. Yes, ma'am. Alright. Okay, so 10 a.m. na ngayon, 3 p.m. Magsasap over dito yung mga guests natin. As in VIPs. Pakasama ni Gob. Ang railway station po na ito ay bahagi ito ng Ferrocarril de Manila at Taguban. Yan po ang pinakaunang railway system sa Pilipinas na ginawa noong 1892. So, medyo historic, hindi po ba? Excuse me, saan ang CR dito? Sa labas po meron. Thank you. Sa labas po meron. Thank you. Tama po yan, Gob. Naging stopover ito ng mga Pilipino at Amerikanong POW noong Batangas, March noong 1942. Another thing that makes me think this story para kitain yung mga recruits ng Nanigang Pilipinas. The next day, sumakay sa uli dito para pumunta naman sa Bacolor. Nice to see you. I thank you for seeing me. Jack, tawag ka ni Miss Cha. Punta ka daw muna sa kanya. Bakit daw? Tingnan mo. Send ako ng email pero tumatagog, Jack. Paano ba yan? Baka po mali yung email address na nilagay niyo. Hindi, tama yan. Sige, sandali lang. I-check ko. Sandali lang. Renewable energy is the future. In 50 years, wala na lang sa mundo. 50 years, patay na tayo pareho nung. Yes, but what about your children and your grandchildren? You know, lupa hindi problema ng probinsya mo. Nakikita sa index. But can you imagine one big solar farm? Yeah, but what about our agriculture? Looking for something
something? Okay. Dito ka pala nag-work. My dad's just putting me through some informal internship habang wala sa school. Ikaw, ano meron? Sinamahan ko lang si Phil. May mga business meetings siya in the area. So his name's Phil. Sumisip-sip siya kay Gov para makakuha ng mga malalaos na lupa dito. Teka, wala yun nasa Lisbon tayo, ha? Yung singsing mo. 13 years na to siya. Pero hindi mo siya suot na nasa Lisbon tayo. Come on, May. I saw and touched every inch of your body that night. Usapan natin mo lang makasaya. Pakitapan. Kung talagang kasal ka na, bakit mo ko sinamahan na nasa Lisbon tayo? Free guided tour lang ang habol ko nun. Pero, Oh my God, Jericho. Are you really that naive? Things like that happen, especially between two unhappy, attractive people. Huwag mo nang iano lang. As you can see, na nasa Lisbon tayo ng relationship ka. I just didn't expect na... You know what, never mind. May free day ka ba this week? Bakit aayain mo akong lumabas? Ano gusto mo? May lakad kami ni Phil sa Manila. Kung sa ibang araw na lang. What's happening again? Kung ano man yung iniisip mo, ano man pinapantasya mo, tama na. What happened in Lisbon was a one-time thing. I just want to be friends. Sharon, just like how you wanted to show me the beauty of Lisbon. May! Di! There you are. Alis na ba tayo? Yes, kanina pa kita hinahanap. Pakita ko na lang, sige. Oh. Hindi ko pwede. Sabi ko nito. Let's go. Yeah. May malilate na tayo sa event. Ako na. Sino ba pupunta doon dati? The usual, plus some Mindanao politicians and businessmen. Sumusumpong din naman ang FMS mo. Medyo. Have a painkiller before you go. Pilipis ka na. Pagkatapos ko ba yan, alas tayo agad. Para makapagpahinga ka. Oh, that's Phil Pimentel. Mental solar power? Wow! You know, we can all agree to disagree about the politics, but the fact is, Mindanao is now getting international attention. Alam mo, Mr. Bortis, meron ako mga kaibigan taga-Taiwan who are seriously looking at Mindanao as a place to put up their new businesses. Didn't the Marawi crisis scare off foreign investors? Of course it did. Sana wag nang maulit yung ganun. Well, it's a shame because Mindanao has vast natural resources. So, sa inyong mga taga-Luzon, okay ba sa inyong ma-expand ang martial law doon? Let's not go there. I mean, let's try to keep this a fun night. Yeah. Why, Mr. Pimentel? Didn't you think my question was fun? I haven't had the pleasure of being introduced. You are? Hilda. Hilda Sorsuelo. And who is your husband? Why don't you ask me first what my enterprise is? And it is? Laola Caring. Nilalagay namin sa lahat ang mga sardinas, puset, tuna, pati laman ng mga kaaway namin. And for the special ones, we may even wrap it up and put a bow on top. Hilda once chaired the Sock Sergeant Business Council. Isa siya sa pinakamadaig na negosyante sa Mindanao. Ah, Christy. Daghang salamat. But to answer your other question,
I don't have a husband. I'm actually more interested in making money than harboring men. Ikaw, Mrs. Pimentel, what do you think? About what? Sorry. Well, about the business climate in southern Philippines or sa buong Pilipinas in general. Yeah. Well, May has actually been suggesting that we look at Mindanao for our next solar plant. Wow, that's a fantastic idea. Pag may leads ako, I'll contact May. Do you have a card? Well, I have a card. You can contact us too. Well, I may just have what you want. About 2 decades after the Spanish King Alfonso XII issued a decree for the establishment of railroad system in Luzon, the first ever railroad in the Philippines was inaugurated in 1892. It was founded as Ferrocarril de Manila. Pastor na din tong si Jack Jack. One week pa lang dito pero parang tagal niya ng tour guide. Tingnan mo itong mga high schoolers na to, imbis na makinig, puro pag-uhaw niya. Sungkat naman kasi May. Ang swerte ng JF, taktin na ka, JF. Ay. Short tayo yun siya. Paano si Jack Jack? Kung naman kaya niya na yan. Imagine, 797 kilometers of tracks connecting La Union all the way to Albay in the Bicol region. Pero these days, ang function na lang yata is yung from Tutuban hanggang Calamba. Bakit po umigsi ang coverage ng PNR? Neglect, mismanagement, and damage from a lot of calamities. Do you guys want to know one cool thing about this particular station? It became a stopover for Filipino and American prisoners of war during the Bataan Death March in 1962. Excuse me. Yes. It's 1942. 1942. Opo, sorry po. Another fun fact, Jose Rizal himself got off the station in 1892 to meet up with some La Liga Filipina recruits. Sige po, tingin po kayo sa likod. Just imagine Jose Rizal walking in the same building as you guys are in right now. The very next day, Jose Rizal rode from the station to allegedly go to Bacolor to meet up with some woman that he was courting. Sino dito makakapagsabi sa akin kung anong pangalan ng babaeng nililigawan ni Jose Rizal? Yes. Segunda Katikba? No. Yes? Josephine Bracken? No. Yes? Leonardo Del? No. Come on, guys. Wala bang may alam? O, ito na lang. Kung sino makakasabi sa akin ng pangalan, may premyo kayo sa akin. O, go. Look it up. Look it up. Ay, yes po, ma'am. Rosario Joven? Correct. Ba naman yan, ma'am? Di ka naman nagsabayan. Anong premium ko, Pogi? Po? Buko juice po, mamaya sa labas. Congratulations. Ingat kayo. Bye-bye. Hope you guys enjoyed. Bye-bye, bye-bye. Bye. Ay, sige po, ma'am. Ingat mo kayo.
Hey. Si Phil. Wait. Okay naman sa likod tayo. Medyo masikip dito eh. Kailangan na pumasok. Okay, well, look, I'm staying at Moonlight Hotel in Angeles. Oh, yeah? Room 1108. Just for a week. Hi, Warren. Hello po. Hi, ma'am, sir. Si Jack. Alam ko po nasa lupo yata. Check ko po. I gotta go. So, pakiramdam mo, nagsawa na siya sa'yo. Hindi naman ako naiya, Father. Alam ko naman na hindi naman niya ako pinakasalan dahil lang mahal niya ako. Being married to a beautiful young wife surely must have boosted his confidence back in the day. Trophy wife niya kayo. Having sex every night to a beautiful woman was a big plus for him for sure. I understood all of that. But then, Father, nung umaasenso na yung business niya, bakit hindi niya na ako kailangan? Huge profits were enhancing his self-confidence. Yung mga features niya sa TV, sa magazines, being invited as a keynote speaker sa mga graduations. He started yearning for things beyond the physical. Sinabi niyo ba ang mga to dun kay... sa isang lalaki? Hindi na po. Kasi sa tingin ko, Father, sapat na yung may general idea siya na hindi na ako happy sa marriage ko. Anong sinabi mo sa parents mo? Well, ang sabi ko magmumall na lang ako. Mall baka movie. Ano oras magtatapos yung movie mo? Well, I could just say na yung last portion na abutan ko. Nung nasa Lisbon tayo, anong sinabi mo sa parents mo? Ang sabi ko, I was taking care of an old, aging Portuguese woman. Look, if you think I'm ashamed of my age, you're messing with the wrong one. Hindi nga. Ano ba kasi sinabi mo? Ano ang alibi mo? Diba? Inatay mo mag-ibig si Miradoro? Okay, fine. We were in Lisbon by time. Nasa Porto sila dati. So the tiger decided to go to the beach to hunt for fun. Hindi ako na. Talaga? Hindi ako. Talaga lang. Ew! Ano yun? Ang baho! Oh my God! Umusap ka ba? Hindi ako umusap. Ang baho! Sorry na, may lentil soup sa bahay kanina, okay? It was so good. Ang baho! Yung pala yung nalalasahan ko sa bilang. Alam mo, nag-mouthwash siya ako kanina, no? Okay na ako dito. Abang naman ako ng waiter. Safe ka dito? Oo naman. Flying kick ko pa sila eh. So,
kailan ulit? Tawagan na lang kita. May I kind of have a favor from you? Don't call or text me. Ako yung tatawag sa'yo. Wow. Parang ako nag-a-apply ng trabaho, ah. No. It's just my parents. You see, they sometimes will always go through my phone. It sucks. So how do you watch porn? Nako, Jack. You're such a kid. Don't call me Jack. Ikaw, how do you intend to hide us from Phil? Hide? He's not even looking. Sige na. Uwi ka na. Bye, Jack. Ouch! Kulit mo. Yet, San Fernando City is not only the capital of the province of Pampanga, but also the regional center of Central Luzon. It was named after King Ferdinand VI of Spain, patron Saint Ferdinand III. The Metropolitan Cathedral used to be called the Cathedral of Our Lady of the Assumption. It's now the seat of the Archdiocese ng San Fernando. Sige po, feel free to take pictures please sa bago tayo pumasok. Hello? Kamusta? Ito, nagpapahinga. Ikaw? Unang guided tour ko outside the museum. Nakaka-nervyos. Kaya mo yan. Alam mo, kung hindi mo alam, sabihin mo na hindi mo alam. I'm sure they'll understand. Siyempre, ayoko nang ganun. As their tour guide, I want to know everything about the place. Ikaw pa mo. Ako, hindi pa nga. Naubos na akong data eh. Okay na ba pa-search? Parts of a parol ng San Fernando. The San Fernando Giant Lantern has 4 key elements. Ito yung tinatawag na tambor. Itong star-shaped, siko-siko. Tapos ito, palimbon. And lastly, we have the puntetas. Sir, paano po siya may ilaw? Itong si Kuya Rolly magpapakita sa atin. Ito ang tinatawag na rotor. Itong pinaka-heart ng parol. Ganito siya mag-play. Ganda, no? Kuya, ingat ka drive, ha? Dad. Kamusta ang tour? Sobrang okay po. I was able to answer the questions naman. Right, you're enjoying it, ha? Naku! I guess. Sobrang sipag nitong si Jack. Nakakaya na hindi siya binabayaran. Look, okay lang yung Mare. He needs the experience more than the money. Right? Charlene tells me that people find you very charismatic. Talaga? 21 ka na in a few years. Pwede ka na tumakbong konsehal sa San Fernando. Not interested. But you seem to be natural. Not everyone has charismatic power, Jack. At least, kung papasok sa politika, you won't have to finish college. Alam mo, nakaka-stress talaga yung parents ko. Politika? Gusto nila ako magpolitika, wala nga akong alam tungkol sa politika. Hindi ko nga alam ginagawa ng isang konsehal. Gumagawa sila ng batas, policy. Yun na nga. Anong malay ko dun? Wala naman ako alam sa mga ganun. And just because I'm winnable or charismatic, it doesn't mean na ipapasok mo ako sa isang mundo na wala akong kaalam-alam. Alam mo minsan si Dad, feeling ko hindi naging isip eh. Tapos gagatuan tayo mo. Ikaw ba? Yung parents ko rin magaling sila sa inyong bata. Ayong pag-usapan yung makakapay. Look, if you really hate the idea so much, then bakit hindi ka nalang humindi? Alam mo, bata pa lang ako ganyan sila. And you know what's so irritating, especially about my mom? Every time we're in the restaurant, tapos tatanungin niya ako na, Jack, anak, ano gusto mo inumin? OJ or soda? Siyempre ako, sabihin ko, Mommy, gusto ko ng soda. Sige na sabihin na, no, Jack, soda's bad for you. Mag-OJ ka na lang kasi maganda yung para sa katawan mo. Tangina, dahil mo sa akin ang ikaw yung gusto ko, kung yung gusto mo na rin pala masusunod. Alam mo, nakakainis lang na
Tinitreat ka na ako na para akong babae. Hoy, huwag kang sexist. Saka isa pa magbunas ka, nababasa yung sahig. Alam mo, pero just put yourself in my situation. Ano ba doon ulit? Diba, alam mo yung lalaki ka, tapos ang tanda-tanda mo na, bulbulin ka na, pwede nga magka-baby pero baby ka pa rin nila. Fuck them. No. Fuck you. Fuck all of us. Stop it! Ano ba? Stop! Masama ka! Gusto mo ganda. Stop! Come here. Stop it. So, asan si Phil? He's in Mindanao, looking for land. Hindi ka sumama. Hindi niya ako sinama. Paano pag bumalik na siya? Paano? Paano to? Paano tayo? I don't know. Hey, is this the first time you cheated on Phil? I mean, before me, were there others? Anong sinagot mo? Wala akong sinagot. Pero anong sagot? Wala. Walang iba. Siya lang. Yung totoo. Father, nangumpisan nga po ako dito eh. Magsisinungaling pa ba ako? Siguro kaya hindi ko sinabi sa kanya nung time na yun. Kasi ayoko iparamdam sa kanya that he's special to me. Even though in reality he is. Pa naman ako sigurado nun eh. Maybe he was just horny. Kailan kayo ulit nagkita? A week after that, Father. Nung wala pa yung asawa ko. Nag-rent ako ng townhouse. Malapit sa kanya. Me? 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 Ano nangyari sa'yo? Yung alin? Don't you need PMS? Me? Pasensya ka na, Jack. Nakabala pa kita. Wala naman naman para dyan. Uminom na ako pero hindi pa tumatalam eh. Mabaho na ba ako? Sorry, hindi pa ako naliligo eh. Hey, huwag mo nang isipin yan. Pahinga ka na lang. Hindi na. Namin kita. Bango eh. Bango. Alam mo, iwan mo na ako dito. Huwag mo nagsayangin yung free day mo. Besides, I'm no fun today. I can't do it. Alin?
Pumunta ako dito para sa'yo. Not for anything else. Apat na peraso po. 400. Ate, dalawa na lang pala yung kunin ko. Kunin yung pera ko eh. Ito po siya, Flex. Salamat. Balik po kayo. I'm so sorry, medyo natagalan. Ano yan? You've never had this nasa Lisbonga? Cocido a Portuguesa. Portuguese too. Okay na ako na dito. Sigurado ka? Mag-uwiwi lang naman ako eh. So, basta huwag may lalaki yung pituan, ha? Para if ever may mga dito lang ako sa labas. Fibromyalgia or fibromyalgia syndrome, aka FMS, is a long-term condition that causes pain all over the body. People with FMS may also have increased sensitivity to pain. Meron ka ba nun? Fatigue or extreme tiredness. Muscle stiffness, headaches, and stomach pain. Problems with mental processes. Uy, alam mo, babaliw ka na, uy! Aray. Babaliw ka siya. Mukha ba akong happy, though? Mukha kang good boy. Ay, ngayon. You're so silly. Sabi ko na I can't. You don't have to do anything. Para kang pusa. Tanong siya ng tanong sa akin. Saan po ba magandang mag-surf dito? Siguro mga 3 beses ko sinabi sa kanya. Ma'am, this is San Fernando, Pampanga. Not San Fernando, La Union. Bakit nagpapapansin sa'yo yun? Well, then nag-succeed siya. Not only in getting my attention, but also impressing niyo. Okay, after all. Nagsaset ka talaga ng alarm para sa pag-uwi mo? Mahirap na. You still want this or hirap ka na? Yeah. May pasok ka bukas? Oo, pero bahala kong tumakas ng lunch break. Tapos pwede ako dumaan dito bago mo eh. Hindi ka na sinusundo sa museum? Hindi na. It's either they now trust me or they found something more important to me. Ano? Bakit na kita? Para mapagpahinga ka na. Jack. Pwede bang tsaka na tayo magkita ulit pag okay na ako? Ayoko kasi itong pakiramdam na para kitang caregiver. Para akong matandang walang silbi. Tandaan mo. And sino makakita kasi? That's when I knew he really cared about me, Father. Hindi lang pati sex yung habol niya. Ano pa ba ang habol niya bukod doon? Ako. Yung mga pagkatao ko. Right. Question po. If you told your close friends about your FMS attack that particular week you were staying in that townhouse, sa tingin niyo ba hindi ka nila pupuntahan para alalayan ka? Ayoko silang abalahin. Eh kung ang mister mo, sa tingin mo ba hindi ka niya sasaklalohan? Out of duty or out of pity siguro. Pero hindi dahil mahal niya ako. Hindi kaya dahil may gusto lang kayong i-test. Kaya tanging si Loverboy ang pinapunta. Hindi ko pinilit si Jack. Hindi ko siya pinilit para dalawin ako at alagaan ako. Nagkataon na nanadat na niya ako sa ganong sitwasyon. It was his choice, Father.
Good afternoon. Okay ka na? Pag-ising ko kanina, wala nang pain at all. Thank you sa daily massages mo. May healing power ka yata eh. Ba't parang bad news sa'yo? Di mo na ako kailangan eh. Alam mo, kung gusto mo kung ipagluto, ipag-vacuum, welcome pa rin naman eh. Wait. Kung today nag-fade yung FMS mo, that means na hindi ka na masyadong sensitive sa pain? Which means... pwede na ulit. Ano? Pwede na. Ano nga? Ano ba? Ano ba? What? Stop Gusto mo, it. diba? Yes. No! No! Ayoko nga. Hindi pa ako nililigo. Wala akong pakialam. May kailangan ako sabihin sa'yo. Pero sana huwag kang magagalit. Ano? Pinapauwi ka na ng parents mo? Hindi yun. Umuwi na sa Pilipinas si Feby kahapon. Feby? Sinong... That's Feby. Magsistay siya sa San Fernando simula bukas para sa thesis niya. Kano katagal? Isang buwan. Pero may hindi naman na tayo pwede magkita. Galit ka ba? Ayoko kasing mahalata tayo kapag... I understand. Di na muna ako makatawag sa'yo as frequently. Yeah, I get it. Hindi ka galit? Not at all. You promise? Sakto naman kumalma na yung FMS ko, kaya mas may time ka na para sa kanya. So, ito yung first time nyo magkikita ulit after a long time, diba? Yeah. What did you get her? Wala. Anong klaseng boyfriend ka? Ito. She loves interior design. Kano kaya ito? Ano? Magkano ba yan? 4,700. Sige, hanap lang ako na iba. Hindi, sige na. Ako na bibili niya. Okay, sige. I promise, babayaran kita next time we see each other. Kaya halika na nga. Check, pag iniikot mo, mas daan-daanin mo siguro para mas makita nila yung effect ng ilaw. Kasi parang ano yun. Okay? Ganda? Yeah, check, anak! Mom, Dad, what's up? We have a surprise for you. Feby? I missed you! Guys, girlfriend ko nga pala si Feby. Karating lang from the US. Hi, welcome home. Mom, bakit siya dinala dito kaagad? Sinabi ko na kasi siya leave. Besides, excited na si Feby na magkita kayo. Well, apparently, my mom still goes through my stuff. You can't blame her. Not since she found weed on you in D.C. Oh, Jackie! I love it! Thank you! I'm sorry I didn't get you anything. That's okay. Come here.
What? Nothing. Well, where did you... We never kissed that way before. Was it nice? Yeah. Yeah. How'd you learn it? Fine, but it was freezing. I'm sure. Come on. Yan din yung sabi mo sa bote kanina. Mars, nasusuka na ako, Mars. Hindi ko na kaya. Alam niyo kasi hindi kayo nag-water in between shots. Sige na, yung water, oh. Either sobrang saya ka or sobrang lungkot ka. Ano ba sa dalawa? Nag-aaway ba kayo ni Finn? Paano naman kami mag-aaway? Hindi na kami ni Finn. Sabi pa. Diba, Jablita? That's her name, by the way. Jablita, say hi! Hinatid ka ni Kim at Vian. You can thank them later. And your new doll. Sinusumpong ang FMS mo? No. Good. Hindi na tayo kay Governor. Get dressed. Phil, may nakausap na akong may-ari ng plantation sa Bacolor. Yung size ng lupa, eksakto sa requirements mo. Interesting. Kaya kunin mo na ito. You could have at least acted interested doon sa mga sinasabi ni Governor Roy. Alam mo naman may hangover ako, sinama-sama mo pa ako. Alam mo lang may FMS ka? Eh, ba't ka naglalasing at nagpupuyat? Ano ka, dalaga? I deserve to have fun.
sino si Jack Jack. Paulit-ulit mo siyang binabanggit habang natutulog ka kanina umaga. Dagdag pa din, Kim. Nasa kotse ko, yan din ang pangalan na iyong tinatawag. It's the doll. Yung manika that I wanted to understand. You're right. Sino si Jack Jack? Masyadong maliit. Dad! Wow! What are we doing? Why are we even still together? We obviously don't love each other. Bakit tayo nagtitiis? That's how marriages are. I'm seeing another man. A younger guy. Mas bata sa akin. Mas bata sa atin dalawa. So you're into younger men now? Well, you're into older women. Women your age. I know about Hilda. Alam ko nagpunta ka pa ng Mindanao para sa kanya. She took your breath away the moment you met her. Well, Hilda is feisty. And her business wisdom is impressive. Yeah. You like her. Let's talk about this. Jack Jack. Do you only like him, or is it something much more? Something deeper? Where you feel like you're in a trap marriage at kaya ka nang lalasing? Listen, May. We all know you married me for my money. But I don't care. Because you also know that I married you for reasons other than love. Alam mo kaibahan natin kahit pareho tayo sa lawahan. I use my money when I do what I do. That's why I find it unfair na gagamitin mo ang pera at matagal ko ng pinaghirapan nung wala ka pa dyan to sustain a relationship with a boy. So if you want to continue seeing him, I feel you should surrender everything that is technically mine. My credit cards, my debit cards, my passbooks, and even my car. I will not fund your betrayal. So tinalikuran mong isang marangya o kumbinyenteng buhay para sa isang 19 anyos na bukod sa wala pa napapatunayan sa buhay, merong ibang kasintahan? Kasi mahal ko siya. Hindi porke may tuksong sumulpot sa harapan mo, dudukutin mo. Kaya may nakakita wala. Tingnan mo yung nangyari kay Eva sa Garden of Eden nung nagpatukso siya sa serpent. Baka naman kaya kumagat si Eva sa isang bunga dahil gusto niya maging matalino. Gagawin ba naman siyang assistant niya doon? My God. Second commandment po. Alam niyo na po kasing mali eh. Itinuloy niyo pa. Yan tuloy. Ano bang alam niyo? Di ba mga pare, bawal mag-girlfriend, bawal mag-asawa. Tapos sisermonan mo ako sa ganito. Eh ano bang sadya niyo para pumunta dito? Para magsisi, di ba? Bakit parang gina-justify niyo? Alam kong mali, Father. Pero kailangan ko pang pagsasihan na minahal ko siya. Ate, pwede mo magtanong? Saan po yung street ito? Naku, sa kabila pa yan. Saan kabila po? Kabilang barangay. Pag mainit ka display ang telepono mo dito, hindi ka. Salamat po. Eh, wari, atin dito na ng dating konsol. Kabalikan ko, tapulayan din ng konsulor. Oh, Diyos ko. Eh, nagburing bossing niya kapartido.
Ay, grabe. Sobrang layo mo to. Kanina pa ako paikot-ikot sa labas. Ay, di salam mo na. Thank you. Number 3 ko lang na there we go. Whew. What the fuck is this? Si Jablita yan. Jablita, ha? Cute siya. So, si Fabi na sa Bicol. Yeah, for 2 weeks. Nagustuhan ba niya yung libro? Alin? Yung binili natin. Oh, yeah. She loved it. May bakit ganun yung mga ibang babae? Gusto kasi ako sama ni Peggy sa Bicol, pero sabi ko, ayoko sumama sa kanya. Because number 1, she'll be so busy interviewing people para sa thesis niya. Wala siyang oras para sa akin. Wala akong magagawa dun. And number 2, may pasok ako sa museum. I told her, sabi ko, Peggy, ayoko sumama sa'yo. Tapos bigla naman siya nagalit sa akin. Sabi niya, di daw ako excited para makita siya. Kung ako rin naman, magagalit ako. Talaga? Sana kasi in-explain mo na lang na mabuti kung bakit ayaw mo. Tapos, mag-promise ka na babawi ka. Parang, when she comes back from Bicol, pwede mo siyang ayain umakyat sa Baguio, mag-hiking kayo sa Batangas. Ganun ba yun? Ganun. Not unless. What? Wala. Come on. May sinasabi ka eh. Wala nga. Not unless. Wala nga, nakalimutan ko. Miss mo ako, no? Sakto lang. Eto. Miss mo? Dami dyan sa tabi-tabi. Si Jablita nga, gustong-gusto. Oh, Jablita. Hindi sa CR kayo magtsatsakan. Ganon. Sa CR. Sigurado ka? Sorry na dito kita pinapunta. Dito kasi ako tumira ng working student pa ako. Sinong presidente nun? Si Magsaysay? Aray! Huwag dyan. So bakit na dito ka na nag-stay nun? Mas mura yung upa. Wala ka ng pera, no? Wala na. Paano na yun? You know, I never had the courage to ask you. What were you before you married to? Ano sa tingin mo? I don't know. Yan mo lang. Flight attendants. Hindi ka talaga magaling magsinino ng jet set. Aminin mo. Yun nga kasi. Yun nga kasi. Bakit? Ano sa tingin mo naisip mo? Sabihin na lang natin, yun na yung nasa isip ko. Whatever you think that is. Tama ba?
Jet, I really think that you should run. You have the power to change society and then the world. Oh my God, Tita Judy and Tita Ruby would be so proud. Hindi ba talaga siya ma-Bertie? Oo, no? Lalo na kapag kaharap yung parents ko. Kapag-depression ang puta. Hoy, language mo dyan, sir. Why? It's true. She really pisses me off, okay? My mom, my dad, Femi, they all piss me off. Pilit nila ako ginagawang puppet nila. Alam mo, it's as easy as saying this. This is not what I want to do. I'd rather do this. Nope. Hindi gagana sa daddy ko yan. Because sapat ang aabutin ko sa kanya. And my mom, naku, magdra-drama yan. Uukatin niya lahat ng mga pinapayda sa akin mula pagkabata. Ikaw naman, tell me more about Phil. Paano napunta doon yung usapan? O bakit hindi? We always talk about Betty. It's Phil's turn. Come on, tell me. How did you become fucking rich? Google mo niya ba? Phil Pimentel. Look, I don't want to talk about him. Wala. Hindi pa tayo. Hindi to ganun na ba? Tells who? Tara na, huwag ka ng KJ. I'm not going home tonight. Paano yung parents? Fuck them. Ang ligayang dati di ko makita, silip ng aking pusong ikaw, nang tinuturo ng tadhana ikaw. Delikado, delikado, delikado. Galit ng mundo, galit ng mundo, galit ng mundo. Delikado, delikado, delikado. Simulan na lang to, ating na lang to, ating na lang to. Bakit mahirap ko? Ako din eh. Sobra! Alam mo, ano ba stop it? Ang bully mo ah. Pag ikaw naging counselor ka, wag kang ganyan. Ulul, kukull boy na lang ako kaysa sa pumasok akong politika. Ano ba talaga kasi ang gusto mong gawin sa buhay mo? Yung tipong Diego Bonmal. Kilala mo siya? Yung nasa series ng Don't Tell My Mother? Hindi. Anthony Bourdain. Hindi chef but as yung lagi nagta-travel, not yung... Kilala ko. Kilala mo siya? Ayan.
Kailan kaya dadating yung araw na pwede tayong maging masaya? Yung parang ganito, hindi patago. Hindi ka ba natatakot? Na baka malaman ni Phil tungkol sa atin? Not anymore. Ikaw ba? Gusto mo ba ako makasama? Oo. Lagi? Oo. Bakit hindi mo breakan si Febby? Ako, may alam namang hindi pwede, di ba? Parte ng plano ng parents ko is balang araw, magpapakasal kami ni Febby. Fuck you! Fuck you, you pathetic piece of shit! Ayaw mong tingin sa'yo parang bata. Well, guess what, Jack? Part of growing up is making decisions on your own in spite of all the consequences. And when those consequences come to you, you face them like a real man. You don't fucking know what it's like with me. Woo-hoo! You've told me a million times you're miserable. They're fucking miserable. Then why don't you fucking walk away? I'm not going to be a fucking sanctuary to a troubled boy like you, Jack. Sorry ko yung pangalan ko. Oh, fuck it! I fucking hate it! Ayoko na ng ganito eh! Alam mo yung gusto ko yung makapag-mall tayo together! Kumain tayo sa restaurant! Maghalikan, maglaplapan na wala tayong pakialam kahit sino man ang nakakita sa atin! Tangina! We had a deal, okay? Inang deal yan! I don't deserve to be kept in the shadows like a bite. Wow. High and mighty for someone who married a man for his fucking money! Who fucking left all that money for a spineless kid like you? Me. No. Let go of me! No. Let go! No. Sabihin mo na sa akin kung ayaw mo na. Aalis ako. Hindi na kita guguluhin. Wala ka bang naiintindihan sa sinabi ko? Sige na, mauna ka na. Huwag mo na akong ihatid. Tatawagan na lang kita pag nakauwi na. Huwag na. Baka mahuli ka pa ng parents mo. Hindi kita ginigilt trip pa. I mean it. Bye na. May, lahat ng sinabi mo kanina masakit. Masakit pero totoo. I'm sorry if I made you feel insignificant. But I promise na I will do my best para stand my ground next time. Hindi ako kasing tibay mo na kayang iwanan yung lahat ng biglaan. May nahihintay mo ba ako? 1 week? 1 month? 1 year? I'll see you soon then. Check it out. Wait. Ano yan? It's a symbol of my promise. Wheeler, sir? Wala ako, salamat. Dad, extend nga. May lighter ka ba? Sisigaw. Sir, wala akong pera. Sir, kunin mo yung cellphone ko. Sige, labas mo. Walang pumalag ka!
kailangan mo pa ng pagpuhunan dyan sa pag-online selling mo. Again kami ni Kim na pautangin ka. Huwag na, Mars. Sapat na yung dati. Tsaka isa pa, baka magalit si Peter na ginagamit mo yung pera niya pampautang. Diyos ko naman. Hindi naman gano'n si Peter. Hindi magagalit yun. Alam naman na BFF tayong dalawa. Saka ano ba nangyari sa inyo ni Phil? Ang bababae ba yun? Kuya, okay na po. Excuse me. Ay. Good afternoon po. Yes po. Open pa ba kayo? Kasi wala nang tao eh. Ay, late afternoon na rin po kasi. Pero di po ba nakadalo na po kayo dito dati? Asan yung mga kasama mo? Nag-tour guide po sila, pero uwi na rin po yun pagkatapos. Silang lahat? Are you looking for someone in particular? Nung una ko kasing beses na bumisita dito, may tourist guide na nag-explain tungkol sa history nitong train station. Magaling siya at may itsura. So I was wondering if open ba siya sa mga gigs for hosting sa weddings or pageants or babalik na lang ako sa ibang araw. Nasa hospital si Jack. 1 week na siya doon. Pinugbog siya habang naglalakad siya pa uwi. Kinuha yung watch, cellphone, pati shoes niya. Ano daw tinamo niya? Brain injury. Tinamaan siya sa ulo ng 2 por 2. Nakamatose siya. My God! Harry! Sorry po. Tapos po. Ilang beses ako nagkatap na pumunta sa hospital. Para lang makita siya. Para alamin ang kalagayan niya. Pero hindi ako nagkalakas ng loob. Paano ako magpapakilala sa mga taong nagbabantay sa kanya? Kung ako po, magpapakilala po ako bilang kaibigan. Malay ba nila? Just saying po pero naiintindihan ko naman po yung pag-iingat niyo. It's torture, Father. Yung gusto mo na sa tabi ka ng taong mahal mo habang nag-aagaw buhay siya. Pero hindi mo magawa. Kasi hindi ka ba officially allowed to be visible in his life? Eventually, Warren told me na nag-decide na lang yung parents niya na iuwi na lang siya. Para doon na lang siya alagaan. Vegetative state na siya doon. Para ma-monitor ko siya. Naghanap at nag-rent ako ng bakanting bahay na malapit sa kanya. That's the only way I could get close to him. Without revealing myself.
Hello po. Si Miss May ba to? Yes. Available po ba yung handbag? Yes. Order ako ng 3. Magkano po deliver sa Lucena? Sorry, wala na. Next time na lang. May. Help me, help. Of course. Hanggang na lang mo balak rentahan ang bahay na ito. Mahal siya. Hanggang kailangan. I'm tempted to tell you na huwag mo nang bayaran. But I remember what I said the last time. That I won't finance your thing with Jack. Jericho. His name is Jericho. Tulad nga ng sinabi ko sa'yo, papayaran kita. Bigyan mo pa ng interest kung gusto mo. I'd like to go. May meeting pa ako. Tumawag pa nila kung may problema. Was it you? What are you talking about? Sabihin mo sa akin, hindi ikaw ang nagpagulpi kay Jericho. Hindi ikaw ang nag-utos sa 3 lalaki na nakain siya at hold up in para hindi magmukhang foul play. What do I get to gain by the death of Jack? I mean, Jericho. He's not dead. Right. But again, what do I stand to gain? You tell me. Shit happens, May. Sometimes randomly. He was in the wrong place at the wrong time. Pero kung gusto mo pa rin maniwala na may kinalaman ako, go and try to prove it. Gusto ang hindi dapat mananahimik na lang kahit sumisigaw
ang puso. Sa buhay walang magtatanggap, malayo sa dulo, sa ating naging mundo, ikaw lang at ako. Ikaw sana pa rin ang tulo. I'm sorry po, Father. Pumunta lang talaga ako dito dahil wala akong masabihan. Pero sana po walang makakaalam. Father. Sorry. Huwag ka mag-alala. May seal of the confessional na tinatawag. Di namin pwede i-disclose lahat ng narinig namin dito sa kumpisal. Kailangan ko nang umalis, Father. Anong kailangan kong gawin? Repeat after me. I am sorry for these and the sins of my past life. I'm sorry for these and the sins of my past life. Ano pa po? Pray the Lord's Prayer and 10 Hail Marys. Ano yan? Apo, sabayin mo po ako. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Give thanks to the Lord, for He is good. Sabihin niyo po, for His mercy endures forever. For His mercy endures forever. Kagaya ng ulit-ulit kong sinasabi, masunuring anak si Jack. Totoo, nung nabigatan siya, nagkaroon siya ng life crisis. He was looking for his place in the society, sa mundo. Ginabayan namin siya ni Rufy. Until one day, nagkaroon siya ng puso para sa public service. Ang plano niya, pag nasa tamang edad na siya, papasok siya sa politika. Starting with becoming a councilor dito sa lungsod ng San Fernando. Si Jack ang tipo na anak na nakikinig sa magulang. But, hindi maiiwasan ng every now and then na nagkakaroon ng disagreements. Lahat naman ng pamilya may ganun. But what Judy and I love most about Jack is that he processes the wisdom we impart to him. And eventually, sees things our way. Minsan nga, ginagamitan ko ng tough love yung batang yan para lang magtino. Yet, you'll never hear him say anything disrespectful. Tama ba ako, Maring Shadid? They say women mature earlier than men. I'm not saying that's a constant in this universe. Pero parang gano'n yung naging sitwasyon namin. Aminin niyo, Tito Judy, Tito Rufy. Much has been said about the beloved Jack. But I'm here to talk about him as, sorry for the cheesy term, his baby girl. It is true, mabilis po kami magbangay sa Washington. I tried to push him to take his acting seriously, but I failed repeatedly. But as a boyfriend, he was always there. Kahit na di na siya pumapasok, he made it a point to still see me. And he even granted my wish not to engage in premarital sex. Yes, Tito Judy, we had an agreement. And you should be very proud, because he never, ever violated it. Still, I was on the verge of breaking up with him, or at least to cool off on account of his delinquency. But do you know what stopped me from giving up on him? This. He gave me this book when I arrived here. Oh, Jack. All these years, alam pa pala niya secret interest ko. Anyway, hindi po mahilig regalo si Jack, so when he gave me this book, I don't know if I'm just being melodramatic, but I saw a person who can change. Or is actually in the process of changing for the better. That's why
It pains me that his life ended in the middle of his metamorphosis. Imagine the man Jack could have become. The man I would have married someday. Justice for Jack. Thank you, Febby, for that bittersweet eulogy. All right, this time. I also have something to say about him. First of all, stop calling him Jack. He fucking hated that name. It made him feel like a helpless kid. Si Jericho, magtalino talaga siya. Napakalaki talaga ng potential niya. Tama kayo dyan. Pero alam niyo ba kung sino o kung anong naghuhulak sa kanya? His parents. He fucking hated the course you made him do in Washington. I mean, really? AB Political Economy? Kilala niyo ba yung anak ninyo? Alam niyo ba talaga kung ano gusto niya maging? He wants to be a senator. What? He fucking hated politics, Febby. He wanted to be a traveler. He wanted to see the world, meet people, document their lives. He wanted to be like an Anthony Bourdain or a Jekyll. Fuck, I forgot his name, but you should know these things, Febby, because you're his girlfriend. But how could you? You basically made yourself his parents' representative. Anything that they fucking want, you enforce, you amplify, you never ask them what he wanted to be! All of you, you wanted to control Jericho's life. At sukang-suka na siya sa inyo. Alam niyo ba yun? Pero mabait talaga si Jericho. Kahit sukang-suka na siya sa inyo, he didn't want to disappoint you. Yun ang basihan ng success niya. Ang hindi kayo ma-disappoint sa iba! I know Jericho is gone. Just when he finally decided that he'll take control of his own life. He'll follow what's really in his heart. Just when he finally decided to be with whoever he wanted to be with. Miss, sige po, start niyo na po yung eulogy niyo. Mag-sprinkle na po ng holy water maya-maya. Si Jack, I mean si Jericho, that was his actual name, right?
I never really got to know him. Siguro sa mga ilang encounters ko sa kanya sa museum, I guess I can say that he was a very good tour guide. Look, I'm sorry. I'm so sorry. I guess I just wanted to say this. I guess I'm just affected, and I could also see that he was very nice and had a lot of potential. Exactly how his parents and his girlfriend mentioned earlier. Rest in peace, Jericho. Who are you? No. I'm just a stranger. Magkatabi, ngunit di magtagpo, dahil magkaiba tayo ng mundo. Dahil di naman alam ang gagawin, subukan ko. Kaya lumapit, baka merong maipilit
Nahanap ko sa iyong mga mata ang ligayang dati di ko makita. Nasilip ng aking pusong ligaw nang tinuturo ng tadhana. Delikado, delikado, delikado. Sa atin na lang to, atin na lang to, atin na lang to.